Pakinggan po natin itong mga paliwanag ni Senate President Escudero, okay, na kung sakaling magkaroon ng impeachment trial, siya po magpipreside ng trial at kung ano pa ang kanya nakikitang mga pwedeng epekto. Natanong din siya tungkol sa ekonomiya kung may epekto itong trial kung sakali at itong impeachment. Abay, sabi niya, lahat naman tayo apektado, hindi lang ang ekonomiya, hindi lang ang presidente o ang pangulo. Lahat ay apektado. Sige, pakinggan po natin itong kanyang paliwanag sa question and answer ng mga media dyan po sa Senado. Maaaring maka-affect sa peace and order na ating bansa at maka-discourage sa foreign investor o sa business sector. Kung anumang politically divisive issue sa isang bansa, palagi makaka-apekto sa kumpiyansa ng negosyante at makaka-apekto palagi sa ordinaryong pagtakbo ng pamahalaan. Dahil iba naman talaga ang galaw, kilos at salita kapag nagkalinyahan na ng kampihan ng pula at puti. So yung confidence ng business sector pwede mo maka-apekto, sir? At sa takbo na negosyo? Posibleng maapektuhan, oo. Pero ayon sa economic managers sa ngayon, dahil nga hindi pa naman natutuloy, puro chismis at usapan lamang naman to, kampante pa rin ang economic team ng Pangulo na ito hindi makaka-apekto hanggang sa pagtatapos ng economic numbers ng ating bansa sa taong ito. So malaking challenge ito sa administration ni Pangulong Marcos. Paano niya makapanatili? Hindi lang sa administration, sa lahat. Kumpiyansa nga ng... Challenge sa ating lahat ito. Ayun, tama. Lahat ng opisyal, kabilang na yung mga opisyal na involved, pabor man o kontra sa administrasyon. Dahil siguro naman, walang opisyal ng bansa na ayaw maging maayos ang takbo ng pamahalaan at ng bansa. Wala ring ordinaryong Pilipino na gustong magkagulo ang ating bansa. Archie. Malinaw yan. Totoo yan, okay? So, si Senate President Escudero po ito yung napakinggan sa mga tinatanong sa kanya sa mga media. Yung issue ho tungkol sa ito, marami kasing, ano man tawag dito, nababahala, may speculation na ganito ang gagawin pag na-impeach si Sara Duterte. Yun lang daw pabor sa kung sino lang daw ang pwedeng i-appoint na Vice President. Ganito po yan. Kung yung matatandaan, nangyari po ito nung panahon ni Erap Estrada, na people power sa Erap, di ba? Ang pumalit sa kanya ay si Gloria Macapagal Arroyo, noon ay Vice President. So nag-take over siya as President. So nabakante yung Vice President na posisyon. Pero hindi po nagtagal, nag-appoint si Gloria Macapagal Arroyo noon siya ng Pangulo ng President ng Vice President. At ang kinuha niya ay si attorney noon ni Senador Tito Ginggona. Kaya nga naging Vice President si Ginggona. Okay? Yun po yun. Pero may mga proseso po yan. Sa ilalim po ng batas, at least nasa 40 years old. 40 years old sa senador, 40 years old na mga congressman. Kasi ang pwedeng i-appoint po ng presidente na Vice President, ay doon niya kukunin sa Kongreso at Senado. Pero merong age limit yan. 40 years old. Hindi lahat ng congressman pwede. Ang mga senador, wala naman yata senador na below 40 years old. Lahat sila 40 years old pataas, di ba? Lahat sila qualified. Pwede siyang ilagay bilang Vice President. Papalit kay Sara Duterte kung ma-impeach. Sa Kongreso, pipili lang kung sino ang pwedeng meron ng qualification, lalo sa edad niya na 40 years old. At pag napili, halimbawa, napili ni Pangulong Marcos sinong papalit kay Vice President Duterte. Kung sino ipipili niyan, yan po ay makakaroon po ng pagdesisyon ang Kongreso at Senado. Parang BICAM, ano bang tawag doon sa magkakaroon po ng separate voting, magkakaroon po ng desisyon ang Kongreso at Senado, separate voting ang nangyayari diyan. Kung papabor sila doon sa i-appoint ng Pangulo bilang magiging Vice President ng bansa. Kung yan ay congressman o senador, pero subject pa rin po yan for approval ng Kongreso at Senado. Ganun po ang proseso. Pero iniulit ko, hindi yan basta-basta pupulot kung sino-sino lang at ilalagay. Halimbawa, kung isang kaibigan gagawin Vice President, hindi po. Ang panghuhugutan ay member ng Kongreso at member ng Senado. Ayan po yung nasa batas. At least, ulitin ko, 40 years old pataas. Hindi pwede yung below 40 years old. Ayan. Kaya kahit sinong congressman, kahit sinong senador, pag napili ka ng Pangulo, pwede kang maging Vice President in case na ma-impeach ang Vice President na nakaupo. At ngayon si Sara Duterte.
Di ba? Hindi po yung succession na tinatawag. Di ba? Meron tayong top 5. President, number 1, number 2, Vice, number 3, Senate President, number 4, ang House Speaker, number 5, ang Chief Justice. Yung succession na tinatawag, hindi po pwedeng i-apply yun. Ini-apply lang po yung succession na ganyan kapag halimbawa, yung number 1, number 2, yung number 1 nawala, papalit number 2. Pag nawala yung 1 and 2, papalit number 3. Pag nawala yung 1, 2, 3, 4, papalit number 5. Ganun po. Halimbawa, nawala ang presidente, nawala ang vice president, uupo ang Senate President, number 3 yun eh. Pag nawala rin ang Senate President, ang upo yung number 4, Speaker of the House. Pag nawala lahat yung 4, sa kung ano man ang naging problema, ang uupo ang Chief Justice. Ganun po. Yun ang successor na tinatawag. Pero dito sa impeachment, hindi mangyayari yun. Iba po yun. Inulit ko, sinabi ko kanina, pag na-impeach ang Vice President, ang Presidente ay pipili ng merong qualification na senador at congressman sa tamang edad, Pilipino, siyempre, at yun ang itatalagang Vice President. Subject naman yan for approval. Meron pong gagawin dyan na separate voting na gagawin ang Kongreso at Senado kung approve sa kanila yung napili ng Pangulo na maging Vice President. Ganon ang proseso para alam nyo. Hindi ko sinabing mai-impeach na si Sara. At least ngayon alam nyo. Kasi ang naglabasan kasi mga balita, uy, si Senate President daw ang susunod na Vice President. Kasi number 3 siya. Si Bong Revilla daw ay pwede rin ilagay na Vice President. Siya daw ilalagay. Hindi po ganon kadali yun. Huwag natin pangunahan ang presidente pagdating sa ganong, pag umabot tayo sa ganong sitwasyon. Pag na-impeach si Sara Duterte bilang Vice President, hintay natin kung ang presidente ang mayroong authority na pumili. Ang aking sinasabi ngayon, yung proseso at mga requirements, yung age limit na tama, 40 years old above ang pwedeng piliin. Hindi Senate President or House Speaker or Chief Justice ang susunod na Vice President. Hindi po ganon. Pipili. Maliban na lang kung piliin. Halimbawa, piliin ni Pangulong Marcos, Escudero, qualified ka naman, abogado ka, at saka hindi ka above 40 years old ka na. Ikaw na lang yung Vice President. O kaya ikaw, Speaker Romualdez, above 40 years old ka na rin, qualified ka rin dahil congressman ka. Ayan, ganon. Tapos, a-approve niya ng Kongreso at Senado, meron palang separate voting kung papayag sila, yung mga member. Pero hindi ilalagay yon si Speaker o kaya si Escudero dahil yung next in line, hindi. Pinaliwanag ko na nga. Basta congressman, senador, lahat sila qualified kung nasa tamang edad na 40 years old above para sa ma-appoint na Vice President in case na ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Yan po. Huwag kayong maniwala dun sa sinasabi ka agad ng iba dyan, si Escudero, pabor yung ma-impeach si Sara kasi yan siya susunod na Vice President. Hindi po ganon. Walang nakakasiguro kasi ang Pangulo ang pipili niya. At walang pwedeng makaalam kung sino ang gusto ng Pangulo. Ganon po yun. Pag napili ng Pangulo, saka palang a-approve ng Kongreso at Senado yun. Ganon po yun. Pero siyempre, pipili muna. Ayan. Para may alam na kayo sa sitwasyon. Kaya lang masyadong politika ho yan. Matagal pa ho yan. Ang tanong, darating aabot ba sa Kongreso? Ayan, kasi sa Senado? Kasi nasa Kongreso pa lang. Actually, hindi pa nga gumagalaw sa Kongreso, ilang araw na ang impeach na pinag-uusapan. Ano ba ito? Maganda bang pamasko ito? Maganda bang pampagong taon itong pinag-uusapan ito? Parang hindi naman Kailangan palakasin natin ang ekonomiya at mga turista sa bansa para maraming pera. Pag maraming pera ang Pilipino, may trabaho, may pagkain, may hanap buhay ang mga Pilipino. Yun ang kailangan palakasin. Actually, yun naman ang tinutukan ni Pangulong Marcos. Kaya nga, yung law enforcement agency na pinagagalaw, kaya lang super bagal sa kung pagpapile ng kaso sa mga dapat kasuhan. Bilis-bilisan naman ninyo. Dahil nakakahiya na tayo. Ang dami na nangyayari. Wala pang naipapakulong. Puro lang kayo press conference, puro kayo statement, puro kayo interview. Pero ang aksyon under the law, hindi pa namin nararamdaman. Galaw-galaw na. Please like, share, at kung hindi pa, paki-subscribe ng ating mga channel. Lalo na ito, MA Pinoy TV. Malapit na mag 100,000 ang ating subscriber dito. Tulungan niyo ako para umabot na sa 100,000. Hindi katulad ng kabilang channel natin. Medyo malaki-laki na po yung kabilang channel, Mike Abby Opinions. 370,000 subscriber na po yun. Pero ito, tulungan niyo po ako rito.